So kung mapapansin nyo dito nakalagay dyan ay pang diesel. Yan o. Heavy duty diesel engine oil. Pero pagdating dito sa likod, makikita mo dyan, pwede po yan sa petrol or gas engine. Nakalagay naman po dyan sa recommended niya. So kung mapapansin nyo nandyan, no, pwede po siya sa 4-stroke gas engine or gasoline engine. Nakalagay po dyan. Tapos tamang-tama to sa tropical country na katulad ng Pilipinas na 15x40. Good morning mga bossing. So ayan, nagkataon meron tayong free time. Ngayon nakapag-vlog ulit tayo. Makikita nyo naman, mapapansin nyo, hindi na tayo nag-vlog kasi marami na tayong ginagawa. May mga ibang trabaho din po tayo. Ito kasi past time lang natin yung vlogging. So ayan, shoutout muna sa lahat ng mga naka-Griffin owners, Falcon at Samurai nationwide, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga group chapters na Griffin, Falcon at Samurai. Siyempre dito sa natin, members and officers natin dito sa Griffin 180 Pangasinan chapter, siyempre GFS, Griffin, Falcon, Samurai Riders Community. So ayun mga ka-DIY, maintenance ulit tayo kasi siyempre kailangan na nating palitan ng langis si Black Mamba natin. Ito yung gamit natin. Pangalawang lagay ko na ng Delo Gold Ultra dito sa Black Mamba natin, sa Griffin 180 natin. Tapos magpapalit din tayo ng gear oil. So far, yung pinaka pangalawang change oil ko sa makina ni Griffin ng Black Mamba natin, ang nilagay kong gear oil doon ay GBT pang racing. So yung viscosity niya ganyan din po, 85/140. Okay? Hindi to usual na ginagamit ng mga yung mga scooter na dati na ang ginagamit ay hindi ganitong viscosity. Okay, tapos hindi po siya 120 ml. Ito po nakalagay dito ay 150 ml. Ang nakalagay po kasi sa manual ng Griffin 170 cc. So pag i-convert mo yon, yung cc 170 cc is 170 ml. Ang conversion kasi ng cc sa liquid ml din po yon, milliliter. Pero itatry ko dito sa 150 at napansin nyo meron tayong tube dito na lagayan, sukatan ng langis or liquid. Kung ilalagay ko to dito para makita natin kung ilan ba talaga yung pwede natin ilagay sa grip. Medyo nasanay po kasi tayo sa 120 ml, mapa Aerox, NMAX, mga scooter ng mga dati, may 1, 2, 3, 4, ang ganun, 120. Pero sa gripping kasi 170. Pero nung naglagay ako dati, yung unang lagay ko ng palit ko ng gear oil, ang parang 150, 160, no? Yung ano natin. So ngayon susukatin natin. So ito naman, matagal ko nang gamit to, mapa 4 wheels or 2 wheels. Ito po yung sekreto ng mga ibang nangangarera, mga OG o mga original, mga dati, mga legion ng karilista. Ito po yung ginagamit natin. Delo Gold or Delo Gold Ultra. Mahirap lang kasi hanapin tong Delo Gold Ultra. Pang mga malalaking makina na po kasi to. Okay? So kung mapapansin nyo dito nakalagay dyan ay pang diesel. Yan o. Heavy duty diesel engine oil. Pero pagdating dito sa likod, makikita mo dyan, pwede po yan sa petrol or gas engine. Nakalagay naman po dyan sa recommended niya. So kung mapapansin nyo nandyan, no, pwede po siya sa 4-stroke gas engine or gasoline engine. Nakalagay po dyan. Tapos tamang-tama to sa tropical country na katulad ng Pilipinas na 15x40. Na mga 4 wheels, mga heavy duty, mga turbocharged, mga gano'n. So yan, hindi natin tatagalan kasi talagang sikat na rin yan. Papalit din tayo ng maintenance din natin. Ayan kasi medyo nakuha na natin yung saktong bola para sa bigat natin at sa OBR natin at sa bigat ng motor at saka sa driving habit natin. Yun, wala po kasing perfect tuning sa CVT tuning. Depende yan sa bigat ng rider, sa bigat ng OBR o back ride, tapos sa karga nung kung may top box ka, at sa driving habit mo. Kung mapa-uphill ka or kung taga-uphill ka or lowland, highland, tapos pang-arangkada ang gusto mo or pang-dulo. Okay? Depende po yung sa driving habit mo. So ito yung brand na gamit ko. Bwin, mostly Taiwan, tapos Star, tapos CRP. Mga Taiwan yan, NSL, no speed limit, bago yan, Taiwan. So mostly Taiwan yung gamit natin ng bola. Yung nakalagay dyan, Taiwan na rin po yan, pero mas gusto ko to kasi bago. Para matatandaan ko na agad yung bigat niya. Color coding tayo, kaya mapapansin nyo, hindi iba-iba ng kulay. Okay? So mamaya i-reveal ko kung ano yung sukat at kung ano yung combination. So ngayon, drain muna tayo.
susukatin. Ngayon, meron tayo nito. Susukatin din natin kung ilan yung bawas. Kasi, syempre, merong oil burning yan. Lalo na ako, waswas talaga ako magpatakbo. 130, 140. Yun yung takbo natin kahit may angkas tayo pag nagmamadali. Okay? So, pagka ganun kasi waswas ka, medyo nagkakaroon ng oil burning. Nagbabawas na lang, ibig sabihin. So, ito, buksan natin to. Pero siguro unahin natin doon sa bandaron. O ito muna. Kasi pwede nyo rin itong buksan. Nandito kasi yung oil strainer. Yan. Bakit po oil strainer? Kasi meron po siya, may oil strainer po siya, meron din po siyang oil filter. Yung oil filter, nagpalit na po ako niyan nung pangalawang palit ko ng engine oil. Dahan nyo po ito na buksan at huwag nyo masyadong hihigpitan kasi sa Falcon at Samurai, ang issue nito ay nababaklas to. Mamaya, paliwanag ko. Tanggalin ko muna. Kaya yung kulay ng langis natin. Ano na? Medyo maitim na rin. So, yan yung oil strainer. Dito, ini-strain niya yung mga small particles. Mga nag-grind dyan. Mga ribaba. Okay? So, check natin. Ayan, nakuha oh. Pakita ko mamaya. Hindi ko kasi pwedeng ibaba to. Pansin nyo, medyo pula-pula pa rin naman. Ibig sabihin, pwede pa po ito. Ang interval ko kasi, pag nag-oil change ako, sa mga motor, lalo na dito, bagong makina, 1,000. Mura lang naman yung langis eh. Nasa 300, 350, depende na lang po sa brand. At sa viscosity, kung fully synthetic, semi-synthetic, mineral, or multigrade na langis. Ito, multigrade itong gamit natin na Delo Gold. Maganda sa tropical country. Hindi malamig, mainit. Okay? Pwede pa to. Actually, 1,000 pa to. Yung iba, 1,200 to 1,500 for 3 months. Whichever may come first. Basta sa akin, 1,000. Pwede na. Kasi araw-araw ko to. Daily use ko to. Gamit pang trabaho. Pang area. Lalo na pag mototaxi ka, nagtataxi na motor, angkas, mga ganun, joyride, delivery rider. Dami din, no? Ito, pwede yung washable naman to, basta pag makuha nyo yung oil filter na pang easy ride, 150, 170, 150 yata yan. Nasa link ko naman to, nasa video ko, nasa vlog ko. Yung original, nasa ano yata to, almost 500, ganun. Ganito, screen type. Hindi siya paper type. Yung paper type, local po yun, huwag kayong kukuha nun. Ito, pag screen type, pwede mo hugasan yan. Parang ganito, screen type. Pwede mo hugasan yan. Tapos balik mo ulit. Hugasan mo ng gas. Huwag tubig kasi kakalawangin. Pwede namang tubig, pero ipatuyo mo maigi. Yan, tapos susukatin natin to. Pahingi na maman. Yan, paside natin ng konti. Siyempre meron pa yan. Ayun. So, kailangan mong ipaside. Ayan, medyo mabigat na. Actually, mas maganda to, gabi mo gawin. Gabi mo i-drain. Yung talagang wala ng patak. Tapos yung iba, mas maselan, nilalagyan nila ng mga ordinary na oil. Okay? Pang-flushing naman yun. Panghugas, kumbaga. Bubuksan din natin doon sa kabila kasi meron talagang drain plug to doon sa may silong. Kailangan ko lang to kasing buksan. Kailangan ko malinisan to. Tingnan nyo kung bakit kailangan yung dito magtanggal, mag-drain. Kasi dito minsan nasasala na yung mga dumi. Yung lalo na crucial yung pinakaunang change oil. 300 to 500 kilometers. Medyo hindi mo makita sa camera pero nakakapako yan na ano ko. May kunti na lang naman. So okay naman na to. So ito yung sinasabi ko, pagka maglalagay kayo nito, huwag nyo masyadong higpitan. Tama lang, sakto lang. Bakit? Pagka binaklas mo yan, ito na tatanggal to.
Itong mismo, natatanggal dito, humihiwalay yan. So yan ang issue ng Falcon Samurai. Pero dito sa Griffin, hindi ko pa naman na-try. Kasi nakita ko na yon, kaya na-aware na tayo. So ayan, sukatin natin. Ilan yung sukat niya. Kasi 800 ml lang po ang dapat. So baka nagbawas to. Nagbawas nga siya mga ka-DIY. So ayan mga bossing, nagbawas oh. Kunti lang naman yung bawas niya. Kasi dapat 800 ml yan. Nagbawas po siya. Lagi nyo i-check bago nyo gamitin yung motor para malaman nyo doon sa dipstick yung sukatan kung nasa tamang level pa yung oil. Kasi parang sa tao dugo yan. Pag kulang yung dugo, mahilo ka. Eh dito overhaul ang bagsak mo, overheat. Diba? Ito po kasi ang naglo-lubricate doon sa mga metal parts sa loob. Makina. So, yan. Ito lang po. Check pa natin sa kabila. Hindi pa naman mag-ano marumi. Pwede pa. Pero gawa ng masilan tayo, siyempre langis. Langis yan eh. Vital parts yan na ano. Vital tong dapat lagi ka magpapalit ng grease. Mura lang naman yan. Isa magpa-overhaul ka. Yan. Okay, punasan nyo kung marumi. Yung iba nilalagyan ng sealant to dito pagka may leak na. Pero ito pwede pa naman to. May nabibili namang yan, yung o-ring nya. Yan. Ito naman, di naman lalagay yan. Ito, doon nakalapat. Yan ah. Yan siya. Okay? Kasi pag umiikot yung langis, sinasala niya dito. Yan oh, pag ganyan yung ano. Itong part na to, doon yan, nakalapat. So, yung langis, mahulog dito, yan oh, yung butas na maliit. Tapos iikot yan, babagsak yung langis dyan. So, sasalain ito, itong strainer. Okay? So, ganyan yan. Pag ilalagay mo yan, pupush mo ng konti. Untight mo muna. Huwag mo nang gagamitan to ng ano, impact drive. Delikado. Ganyan lang. Damang ano lang. Actually, may ano yan, no, yung marking nung ano kasa. Dapat nga itong kulay na yan magtatapat eh. Pero ito syempre gawa ng nag-expand na yung rubber. Yan na. So, doon naman tayo sa kabila. Wala tayo kasi nung stand pa eh. Yung order, mag-order pa ako nun. Yan. So, pakaliwa ah. Parang wala na yatang lalabas dito. Wala na nga, nandun na lahat. Okay? Yan, langis din yan. Kadalasan dito sila i-drain ng langis pag walang strainer. Pero itong Griffin kasi may strainer. Kailangan dalawa yung bubuksan mo or doon sa may gilid na, sa may part ng transmission. So ito yung washer nya. Kailangan meron to. Kasi pag wala to, mag-leak. Okay, kailangan maibalik nyo yan. So yan, wala naman ang lumabas. Balik na natin. Ibabalik nyo paharap sa kanan. Huwag masyado mahigpit. Ganyan. Ganyan lang man. Kung Delo Gold, mostly yun kasi nabibili talaga. Dilaw, takip. Pag ultra, ito. Gold. So, lagay na natin. Ayan, so lalagay na natin. Ito yung ibig kong sabihin, ito yung sinasabi ko na dipstick. Ito yung sukatan ng langis. Okay? So, gaya na sinasabi ko, bago nyo gamitin, lagi nyo i-check. Sanayin nyo na yun mga ka-DIY. Dapat dito, upper level. Yan. Pwedeng may matira na ganito, pero wag na yung kalahati pababa. Ay, naku po, delikado na po yun. Overheat ang bagsak mo. Magpapa, ano ka, overhaul. Mahal yan.
Yan. Dapat may Caltex to ah. Ayun. Yan ang original ha. May Caltex. Ganun yung kulay. Diba? Diba? Bigyan na natin. Ito, may mabibili kayong ganito sa Shopee. Nasa link ko yan. Tapos, nalagay natin 800 ml. So, hanggang dito. 1000 ml kasi to. So, hanggang may ititira tayong ganito. 200 ml ang ititira natin. Okay? So, yan. Make sure na pag maglalagay kayo, nakabalik na yung mga drain plug ah. Sayang yun lang is. Oops. Ganun pa. Sino mo nga ah? Yun. So, okay na yan. Ito, ang tira natin, pang top up mo na lang yan. Pag nagbabawas, ito ang lalagay mo. 1,000 ml kasi sa ganito, sa Dino Gold, walang 800 ml yung sakto. Sa ibang baran, meron. So yan, bumababa pa yan. Pagka susukatin natin yan, hindi pa talaga sasakto yan kasi bumababa pa doon sa baba yung lamis. Okay? Sukatin natin ng paunang sukat kasi mamaya susukatin din natin yan pagka bumaba na. Lumapat na ibig ko sabihin yung lamis. Siyempre yan, nasa ibabaw pa yan. Natin. Ayun. So kasi hindi pantay. Dapat kasi pantay yung surface natin. So medyo umano siya. Okay, okay lang yan. At least kisa sobra. Huwag naman yung sobra. Bawal yung sobra mga ka-DIY. Maghahanap ng lalabasan yan. Magkakaroon ng mga leaks. Hindi kasi pantay yung surface natin. Yung palang isang lagi nyo consider. Dapat pantay kasi pag hindi pantay, mali ang sukat. Naka-slanting po kasi to. Basta importante tama dito. Yan o, 200 yung natira. 800 lang naman kasi. So 2, 4, 8. Hanggang dito yun eh. Diba? So tama lang kasi may 200 ml. Sobra pa nga to eh. 200 ml. Ha? 250. 250. 250 pa to eh. No? Okay natin. Mag-drain tayo ng gear oil. Okay? Gear oil naman. Ito, dito tayo mag-drain. Ito. Tapos dito tayo maglalagay. Pero pwede naman dito. Ito lang mahirap dito eh. Ito, pinagsama ko na kasi marami nagtatanong, marami nagre-request. Marami kasi nagkakatalo. Ano ba talaga? 120 ml or 170 ml? Eh, according sa manual, 170. Pero try natin sa 150 kung pagka ganitong level ay hindi na siya papatak. Tamang-tama lang itong 150. Okay? Tapos, ang gamit ko lang natin ay Keyworks. Disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsor ng Keyworks. Ito lang po ang isa sa mga ginagamit ko kasi tested to sa ibang mga user sa review. Ang ganda ng review. Made in Philippines. Keyworks. Scooter Gear Oil. 85 by 140 synthetic. Okay? Pang racing. Yan. Ang unang gamit natin ay GBT. Sunod natin ay Keyworks. Ang susunod natin ay yung Sun Racing naman. May nagpapareview. So may free sticker pa tayo. Pwede rin itong gamitin sa fork, front shock or fork. Okay, yung sa may harapan na shock, pwede rin itong gamitin. Ito rin ang isang ginagamit. Tapos ito, kayang tumagal ng 3,000 to 4,000 kilometers bago ka magpalit. Kasi mataas yung viscosity niya. Okay? Yun ang kiniklaim nila ha, yung product ha. Hindi ko sinasabi. Inaano ko lang according sa nila, specification nila. Pwede daw hanggang 3,000 to 4,000. Okay? So ibig sabihin matindi pala tong oil na to. Kahit na sobrang tagal na, stick pa rin yung
malapot pa rin yung thickness niya. Ang trabaho kasi nito para sa mga gearbox, sa mga transmission na katulad nito. So, ito tayo mag-detail. Ayan. Size 12. Tukatin natin kung ilan yung nandito. Yan na, lumalabas na. Itong gear oil na to, nalaman nito ay JVT Racing. Malapot pa oh, ang ganda pa. Yan, JVT Racing po ito. Ang linaw pa. Okay. Try natin kung let's see kung ilang ml yung lalabas dito. Kaya po tayo nagpo-provide ng mga ganitong gamit. Ako na po yung nagsasakripisyo na bumili ng mga ganitong gamit para makita natin, magkaroon tayo ng reference, yung tamang guide kung ilan talagang ml yung laman niya. Okay? Ayan na. Papansin nyo, napakalinaw pa rin ng JVT Racing. So ayan, ito po yung owner's manual natin, Griffin 180. Tapos sa page 17, ayan po, nakalagay po dito, transmission oil inspection and changes inspection. So dito rin po, oil replacement ng transmission oil po ang pinag-uusapan natin dito. Nakalagay po ay recommended oil, genuine, high volt gear oil, SAE or SEE 85/140. So tama dito sa gamit natin na una, racing gear oil ng GBT 85/140. Okay? So kaya yan po ang sinasama ko sa vlog kasi nasa owner's manual. Nakalagay din po ay 170 ccml. cc. So pag i-convert mo yan, 170 ml din po yan ang cc. 1:1. Okay? So 1:1 ratio. Parehas lang po. Liquid po kasi ang pinag-uusapan sa cc at sa ml. Okay? 170 cc is equivalent to 170 ml. Okay? 1:1. So napansin nyo, kaya ang sinasabi ko sa mga vlog ko ay 170 ml. Yun ang tinatanong kasi nasanay tayo sa 120 ml. Pero nung naglagay kasi ako nagpalit ako ng GBT na ganito, dalawa yung ganito. So ilan ba to? ml. Ilang ml ba to, ma'am? 120 ml. So dapat itong isang ganito ay tama na para sa mga dating scooter. Okay, yung mga usual na ginagamit natin. Pero nakalagay kasi dito is 170 ml. So dalawang ganito nilagay ko pero may sobra pa. Okay? So ayan naman, tapos na natin tong page 17. Dito naman tayo sa 27. Nakalagay na naman dito ay transmission oil capacity 0.11L. Tapos sa engine oil capacity niya ay 0.8L. Ibig sabihin niyan 800 ml. Dito naman sobra pa yata sa isang minuto. Hindi ko maintindihan to eh. Nakakalito talaga pero sandali. Pag susundin mo to, malilito ka dito. So dito ka na lang mag-refer. Yung reference mo sa page 17. Dito na lang. Eh dito nga nagkamali din sila din dito, may typographical error siguro to. Dito sinabi na naman nila yung viscosity 85/140 pero meron silang inano dito na sa kabila eh. Sana yun. From page 17 ang nakalagay 85/140, lagi inuulit-ulit niya dito na recommended. Tapos dito naman, pagdating na naman dito sa page 25, recommended dito sa recommended oil genuine high point gear oil 80/90. So nakakalito pero ang sinusundan ko na lang ito, yung 85/140 kasi pang racing po yan. Yan racing gear oil po ang 85/140. Synthetic na rin yan. Okay? So nasa sa inyo na yan kung anong susundin ninyo. Ito kasi nasa manual, nakakalito minsan. Sukatin na natin. Sa sukatan naman tayo portion. Kung ano ba talaga. Kung ilang ml. So kung susukatin natin to, ayan, almost parang nasa 100. 150 na to eh. So lampas ng 150. So kung by 5 to 55, 60, 65, 70, 170 nga. Tama? Di ba?
So 170 nga yung laman ng gear oil natin mga ka-DIY. So kung mapapansin nyo, 150. So by 5. Nasubrahan ko ng 5. Okay, pero wala namang problema, wala naman nagtagas, wala namang leak. At saka ang maganda dito, healthy yung gear oil natin at yung transmission natin. Bakit po kanyo? Wala pong tubig, walang sign ng tubig na naghalo. Yung iba kasi ang problema nila, mga Griffin, Falcon na Samurai, pag ano nila, may puti-puti. Pagka may puti-puti yung gear oil nyo, pag nag-change gear oil kayo, ibig sabihin, napasukan ng tubig yung transmission nyo. Alam nyo ba kung ano masisira doon? Yung mga bearing, saka yung gear mismo. Kaya iwasan nyo yun. So ayan mga ka-DIY, napatunayan na natin na 170 ml or cc. So, kulang pala to. Kasi 150 lang. Pero try ko ulit dito kung wala namang problema. Dito kasi super smooth talaga, ang ganda. Yan o. Diba? Bango pa. So, JBT to, pwede pa itong magamit sa ibang bagay. Lado na natin. Ito. Ang paglalagay dito, dito tayo maglalagay. So, close muna natin to. Ayan, huwag nang iwawala yung washer niya. Kasi ano yan, para sa pangontra sa leak. Tapos punasan niya. Maganda talaga, may stand eh. Hand tight mo lang muna to. Mahaba po talaga to. Kita natin maigi para walang lalabas. Pababa. Baka kaya nagkakaroon ng tubig, hindi lang yan sa pagkakarwash or motor wash. Baka inaano na sa baha. Dito tayo pero mas maganda dito. Dito ako naglagay. Para sa kalaman ng lahat, itong itim na to dito. Lagayan po ito ng speed sensor. Mostly kasi ang platform kasi ng makina ng natin, Griffin ay pang Honda Click, Honda P6 at EDB. Sa Click kasi dito yung speed sensor niya. Dito sa Griffin naman, doon sa harap. Pero pag pwede nasira yung sa harap, pwede ka dito. Yung gear kasi ang inaano nito, sinusukat niya yung ikot ng gear. Pwede dito na maglagay, pero ang tamang lagayan dito. Nakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Lagayan ko ng speed sensor to, pwede mo i-convert. So ayan, pag natanggal nyo tong 10mm na bolt, hugutin nyo lang dahan-dahan to. Ito yung o-ring nya. Dapat make sure na lapat-lapat yan, mahigpit kasi para hindi pasukan ng tubig. So dyan, pwede nyo ilagay. Papapansin nyo dito, kikita nyo yung gear. Yan o, yung gear. Yan yung nagpapaikot dito sa transmission nya. Yan. Yan o. Pagka napasukan ng tubig yan, magkakalawang yan, pati mga bearing. So yan yung sinusukat ng speed sensor. Pwede kayo maglagay dyan. Pwede tayo maglagay. Yan, gupitin nyo lang to. So ayan, nalagyan na natin si Keyworks 150 ml. Ayan, mabilis lang oh. Ano naalala ko ah. So yung Keyworks yung nilagay natin 150 ml. First try natin to kung observe natin kung smooth pa rin yung takbo niya kahit na hindi siya 170 ml. So from usual na 120 nag 150 tayo mula sa 170 ml. So try lang natin dito. Sana namang mawawala. Pwede ko namang lagyan yan kasi dagdagan yan kasi nag-order naman tayo ng isa pa. Okay? Yan, talaga to, nakaabang to para sa speed sensor. May iba nagko-convert eh. Kino-convert nila mula sa harap dito, mas accurate sa likod ah. Yan.
Nakasarado po talagang maigi ito para hindi papasukan ng tubig. At saka itong hose na to, yung hose na to dapat nakabaon dito sa may airbox para hindi pasukan ng tubig. Sa akin naman, pressure washer naman yung gamit ko. Hindi naman napapasukan ng tubig ko. Yan proven naman Purong gear oil. Okay, so gear oil 170 ml. Tapos engine oil capacity nagbawas ng konti. Kulang na lang mga 10 ml. 750. O mga 50 ml lang. 50 ml yung bawas niya. Okay? So, ilan na? Check natin. Para alam natin kung kailan ulit tayo mag-1,000. Kailan natin. Alabas yan. So, current natin na odometer ay 5,738. So, mag-ano tayo, 6,000. Another 1,000, ipa-plus lang natin dito. Diba? Yung 1,000. Okay? So, ganun lang. Nung nag-change oil ako nung pangatlo, nasa 4,000 plus, magpa 5,000 na. So, tama lang din. 1,000, no? So, ganun. So, ay mga ka-DIY, sa gustong mag-try ng Keyworks na mula sa mga usual na ginagamit ko na Yamaha lube or RS8 lube na gear oil or sa GBT, sana ba yung GBT natin, pwede nyo i-try to. Okay, maganda kasi to. Actually ngayon ko lang din po matatry, mura lang din po kasi to. Tapos engine oil naman natin yung Gearbolt. So ito yung mga gamit natin, may tira pa. Okay, so ganoon lang po yung mga ka-DIY. Make sure na hindi napapasukan ng tubig yung transmission nyo or yung gearbox niyo kasi delikado yan, magkakalawang sa loob yung gear, tapos yung bearing, masisira po yung mga yan. Tapos ang pag-change ng gear oil 2 to 3,000 yan. Okay, pero kung masilan kayo, pag nag-change oil kayo ng engine oil nyo, sabay nyo na. Pag masilan kayo, pero sa akin 2 to 3,000 kasi nasa almost 5,700 yata yun, almost 6,000 dalawang beses. Pangalawang beses pa lang ako nagpalit ng gear oil, so nasa 3,000 yung interval ko sa gear oil. Okay, imagine mo sa 3,000 napalit, malinis pa, may GBT. Okay, so itong mga ginagamit ko po na mga gear oil sa engine oil, nasa link ko po yan kasi ambassador po tayo ni Lazada at ni Shopee. Hanapin nyo lang sa mga vlog ko at sa mga post ko sa Facebook at saka sa YouTube. Okay, so ayun mga ka-DIY so hoping naman natutunan naman kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano yung tamang procedure, tamang sukat, viscosity ng engine oil at gear oil. Nasa sa inyong brand na po yan kung susundin nyo to or meron kayong sariling brand na ginagamit, yun na lang po yun. Okay, so ayan, maraming salamat. To God be the glory in Burnham, signing off.